kabatang helmet. Siyempre, today is a very happy day kahit absent tayo sa work dahil nga dito sa ating namamagang mata. Siyempre, today is a very happy day pa rin sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga pinupuntahan, ina-upload, kinakain, at sinasawsawan namin ni videographer. And for today's adventure, mga kabatang helmet, nagpakil pa ako. Mukha lang yan okay, pero mabigat siya talaga. So, more or less, baka may sore eyes tayo, mga kabatang helmet. At yung ating kuliti, na-develop na siya, char. So, ito nga mga kabatang helmet, itong video na ipapakita ko sa inyo ay ito yung part 2 kung saan sinagot ni Atty. Leni Robredo yung mga issues sa kanya o yung mga nambabash sa kanya. Ito nga pala mga kabatang helmet, kailangan ko ng boses ng masa regarding dito kasi talagang napapanahon siya. Hindi man kay Atty. Leni Robredo, kahit sa inyo mismo, kahit sa workplace nyo, kahit sa akin, and sa lahat ng mga vloggers and content creators, talagang nakakaranas ng ganito. Bakit nga ba may bashing? Bakit nga ba may troll fun? Bakit may mga basher? Ano ba nakukuha nila dito? Pagkain. Welcome to my challenge ko. Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, na po tayo doon para makita nyo din po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa may Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka Gibisangan mo, gibit! ayan, pila kuya? 1,000! 200! Kuya, ilan po kayo? Ayuda! Ayan, ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor. Mas gugustuhin nyo ba na ang pinapanood nyo toxic na tao? Mas in ba yun kapag nega ka? Mas popular ka ba kung ikaw ay cloud chaser? Ba na talagang panahon mga kabatang helmet? O panoorin natin kung paano sinagot isa-isa ni Atty. Leni Robredo yung mga issue about sa kanya. Grabe talaga, no? Iba talaga yung pinagdaanan ni Atty. Leni Robredo. Pero ito, naangkop din to sa atin mga kabatang helmet. Kasi kahit tayong ordinaryong mamamayan, nakakaranas ng mga itong klaseng mga bashing. Kahit nga sa workplace nabubuli tayo. Ano ba ang boses natin para dito? Mas gusto nyo ba yung ganito? At paano nyo naman minamanage or yung tipong ano pa yung mga ginagawa nyo para maiwasan to or para labanan to? Kahit ako minsan mga kabatang helmet sa workplace ko, hindi talaga maiwasan, may mga bully. Comment down below nyo lang kung ano yung mga suggestion nyo, yung mga opinion nyo, yung boses nyo regarding dito. And aabangan namin yan ni videographer at babasahin natin yan isa-isa, sasagutin natin kung may mga katanungan din kayo. Pero eto muna, panoorin natin, pakinggan natin kung gaano katapang ang pagharap at pagsagot ni Atty. Leni Robredo na chill-chill lang sa mga issue na binato sa kanya nung bago pa mag-eleksyon, during election, at kahit tapos na ang eleksyon. So, ayun nga mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Hopefully talaga, magkita-kita tayo bukas sa Santa Maria, Bulacan at maka-attend talaga ako nung speaking engagement natin kahit ganito yung mata natin. So, ayun mga kabatang helmet. Sabi ko nga sa buhay nyo, nag-helmet din ang bukid, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakakatawa yan. Kasi pumunta ako doon kasi inimbita ko ng FASO, yung Philippine American Symphony Orchestra. Ito yung only Filipino orchestra outside the Philippines. Sobrang husay nila, napanood ko. Inimbita ako nila to grace their fundraising event. Yung fundraising event ginawa sa bahay ng isang very successful Filipino. Merong isang troll na based din sa LA na tinira ng tinira na yun daw ay meet and greet. Sabi ko, wow, parang artista ako, may meet and greet.
Oo, para $300 yata. May nagsabi pa before na nandun daw si Lloyd Nicholas Lewis. Wala po, ni anino niya, hindi ko nakita, ni boses niya, hindi ko nakita. Pero ito, yung kabutihan nito, nagalit. Nagalit yung FASO na dinamay pa sila. Actually, nagplano talaga sila na mag-file ng case. Sinugod mo daw si Warren Ano ba naman, Bes? Bakit ko siya susugurin? Tinignan ko yung picture. Ito yung picture na nilagay. Parang yung picture nung hearing. Parang siya na budget hearing for the budget of the Senado. Nalaman ni Senator Lauren, kasi siya yung head ng finance. Nalaman niya na nandun ako. Inimbitan niya ako sa opisina niya para mag-breakfast. Sabay pa kami pumunta doon sa plenary. Si Senator Lauren, siya pa yung tumutulong na magkaroon tayo ng budget. So, bakit ko yung gagawin? Ito lang masasabi ko. Hindi maganda yung pagka-edit. Yung picture na yun, picture ng Physicians for Peace. Naalala ko yung picture na yun, ginamit lang nila in honor of my husband. Naalala ko parang yung activity na yun, nag-mission sila sa Naga, etc. Gagamitin pa. Pareho din. Ang sama ng font. Isang tingin mo palang alam mo na fake. Yung picture na yun, 2015 yata. Naalala ko, congressman pa ako, inimbita ako ni Mayor Fariñas for an event doon. Tapos pinasyal ako. Pagpunta ko sa Poway Church, sobrang ganda. Yung pinost kong picture, naalala ko yung caption nun. Ang caption ko, beyond words. Kasi gandang-ganda ako. Tapos pinalitan nila. Oo, pinalitan nila na parang ano ba yun? Parang napapangitan ba ako o hindi yung totoo? Hindi ito totoo. Yung biyahe ko, magkakabit yon. Meron akong biyahe sa London, saka sa Germany. Bago ako umalis, nag-release kami ng statement tungkol sa biyahe at para sa ano ba yung biyahe yun. Hindi yung secret. Meron nga tayong press release. Ma-check naman nila yon. Pagpunta ko doon, wala akong nakausap, wala akong nakita, wala akong na-meet na kahit sinong EU parliamentarian. Yun, pinakagusto ko yun. Kahit ngayon, Lugaw Queen, Lenny Lugaw, parang gustong-gusto ko siya kasi ang ganda pakinggan. Very Filipino, di ba? Very Filipino. Sabi ko nga, wala na akong trabaho, meron na akong sariling brand. Ayan yung tawag ng mga trolls, Lenny Lugaw. Pero ito, nagsimula lang to kasi yung mga supporters natin during the campaign, isa sa mga fundraising na ginawa nila, Lugawan. Patok na patok. Pero ito yung tirang gusto ko. Kasi gusto ko ito yung Lenny Lugaw. Diba? Ang ganda. Meron bang kamang 700,000 pesos? Kahit yata 70,000 pesos, hindi ako bibili ng kama. May picture tayo ng kama namin. Tiningnan ko yun sa pinipresent nila. Malayo naman yung itsura. Yung tinitirhan namin ngayon sa in-laws ko. Nadat na namin doon, nandun na yung kamang yun. So, tinanong ko kung saan galing. Sabi nung pamangkin, nung asawa kong architect, pinagawa daw sa isang karpentero sa Santolan. Ang tanong ko una, may 70,000 ba? Sabi niya, hindi yun. Sabi ko, meron bang 20,000? Sabi niya, hindi daw. Kaya, kahit po 10% lang yung sinungaling mo, hindi pa din siya aabot na 70,000. Ito talagang wala akong experience sa mandaya, sa eleksyon, walang experience magnakaw sa kaban ng bayan, at wala naman akong ginagawang kalokohan. Makikita natin sino ba yung may capacity, diba? Sino yung may capacity, sino yung may history ng mandaya. Wala, hindi yun ako. Alam mo, nag-umpisa ko 1%, 4, 97, wala. Pero bigla na lang nung tumaas ako at meron ng chance na manalo, doon na nag-umpisa.
nanalo na nga ako, pero meron pang ayaw mag-move on. Halata naman kung saan galing yung fake news. Parating pag sinasabi fake VP, nandaya ako. Ulitin ko po, makikita sa records, yung pamilya namin, walang history na nandadaya. Lahat pong nakamta namin, pinagpagura namin ang maayos. Ginagawa para i-discredit ako. Yung sa akin lang, kung alam mo na nanalo ka sa eleksyon, hindi mo na kailangan mag-fake news, di ba? Alam niya, kung ano lumabas sa election, before the elections, yung surveys, na-reflect naman talaga ng tao. Meron na 8,000, hindi ko sure sa figures, 8,700 voters sa Negros Occidental, na mga patay na daw pala, bumoto daw sa akin. Ito, fact-check na to. Kasi lumalino. Walang ganon. Excited kayo Hindi mo maging pakulo. Diyos ko, pati ngayon pag VP, hindi naman ito nakaplano. Talagang nangyari lang. Pati pag congressman. Anong category ka? Sasabihin ka na kasi may plano ko pa kayo palitan sila. Wala. Wala akong planong palitan si Pangulong Duterte. Paano ako magiging against sa isang proyektong ako ngayon nagsusulong? Makikita nila sa records ng Congress na ako yung principal author ng extension ng corporate life ng PNR. Kasi pa-expire na yung corporate life. Yung nirereklamo ko ngayon, kasi bago natapos yung 2016, yung dating administrasyon, meron ng plano for PNR. Ito gagawin PPP, meron na ngang mga kumuha ng mga bid documents, tapos bigla pinalitan yung desisyon. Ngayon, hindi na daw PPP, ODA na. Yung ODA utang. So, tinatanong ko, nagkaroon ng forum sa Naga, tinatanong ko, bakit ipapalit natin yung walang gastos ng gobyerno sa isang usapan na uutangin pa natin? Yun yung una. Pangalawa, nung isang USEC pumunta sa Naga, kinikwento niya na nag-decide na daw sila na sa China ibibigay. Pero sabi niya, yung interest rates daw ng China ay mataas. Umaabot yata hanggang 3%. Tapos yung tanong ko, China lang ba yung nagka-interest sa PNR? Hindi daw, pati daw Japan. So ang tanong ko, magkano yung interest rate na ino-offer ng Japan? Sabi niya 0.5. So hindi ko nakikita yung logic. Uutangin natin yung pera, pero yung pinili natin yung mas mataas yung interest, di ba? Taong bayan yung magbabayad. Gusto ko matuloy yung PNR, pero wag naman sa ganyang usapan. Parang ako nga naaawa na sa effort na ginagawa nila para siraan lang kami. Sumulat sila sa Harvard, sinasabing bawiin yung acceptance si Aika. Kasi yung gagamitin daw ni Aika ang tuition ay kinurakot ko. Kasi unang-una, wala namang pakialam ang Harvard kung sino ka, kung saan ka galing. Ang mahalaga, mahusay ka. Mahusay naman yung mga anak ko. Manin sa tatay lahat. Kaya mahusay. Pangalawa, walang naka-charge sa gobyerno. Wala ding naka-charge sa akin. Wala akong personal na perang ginastos. Yung nakuha ng anak kong scholarship ay full at hindi lang tuition ang covered. Yung kanyang apartment covered ng scholarship, yung kanyang daily sustenance at allowance covered ng scholarship. Pumunta siya doon, wala kaming ginastos at nag-graduate siya. Kaya sasaya na naman yung aking mga fans. Nung hindi nag-click yung kanilang tira sa Harvard, na-arrest daw for drug charges. Unang-una, lahat naman siguro nakakakilala kay Aika. Sa akin, alam na. Diyos ko, hindi nga kami nagsisigarilyo, hindi naglalasing. Diba? Yun pa kaya? Ito, sabi ko nga, litong-lito na yung bashers. Una, sinabi nila na napakaluho ko.
Tapos nagagalit sila at namumulot ng basura. Pero sumulat yata nito, hindi familiar sa practice doon. Sa Amerika, hindi na sa Amerika, pati sa ibang bansa. Lalo na sa mga university towns, na talagang pupulot ka ng basura. Kasi yung mga aalis na hindi nila nabenta yung kanilang gamit kahit bagong-bago pa, iniiwan lang. Iniiwan lang sa sidewalk, sa basurahan. Ang dami mong makukuha talaga doon na okay pa. Hindi ko yung kinakahiya. Tingin ko mabuti nga na hindi na bumili ng bago, di ba? Dahil marami naman available. Mas maganda nga na nagre-recycle. Merong project sa school, yung klase ng anak ko, na parang gagawa sila ng isang magazine. Tapos isa sa mga i-feature nila sa magazine, taong hinahangaan nila. So may isang grupo sa klase ng anak ko. Ako siguro yung pinili kasi kailangan nila mag-interview. So ako accessible kasi yung anak ko nandun. So kinausap ako, in-interview ako at gumawa sila ng magazine na ako yata nasa cover. Pinublish ba naman yon itong troll na to? At sinasabing LP magazine daw yun. Maraming nag-call out sa kanya at nakakahiya kasi mga kaklase pa ng anak ko yung nag-call out sa kanya. Parang ang sinasabi, hindi yan LP magazine kasi project namin yan. Nasa karapatan niya yun para sabihin na abysmal yung performance. Karapatan niya naman talagang mag-criticize. Pero wala siyang karapatan mag-fake news. At alam niya na nagsinungaling talaga siya. Pero kung magsisinungaling ka, na yun ay publication ng LP, tanggapin mo na lang at mag-sorry ka nagkamali ka. Kaya siya pumunta ng Spain kasi nag-participate siya sa isang exchange program. Dalawa silang magkaklase na nag-participate doon. Hindi yun pasyal. In fact, tumira sila for 3 weeks sa isang Spanish family na hindi nagsasalita not a word of English. So, kasali siya pag-aral ng kultura. At ito, usual ito. Yung mga paaralan dito, ang iba nga grade school, pero sa kanila high school, na talagang may mga exchange programs para sa mga bata. Madaming mga rape threats rin. At hindi lang sa aking mga anak. Sa lahat ng mga babae na nagpapahayag. Ito nakakalungkot kasi ngayon lang naman ito nangyari. At dati malaya naman tayong nakaka-express ng ating mga saloobin. Na kahit iba yung paniniwala mo, magre-respetuhan tayo ng paniniwala. Ngayon, hindi na yan tolerated. Magsabi ka ng paniniwala mo, puputaktihin ka ng mga kabastusan, kasinungalingan. Ang tanong ko lang, bakit tayo naging ganito? Hindi naman ito tayo bilang Pilipino. Pero bakit ngayon ganun na? Nag-aalala kasi alam kong hindi naman tayo ito bilang Pilipino. Tayo mga Pilipino, in all the years na nandito tayo, maraming mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Pero hindi pumapasok yung pagpapastos, hindi pumapasok yung kasamaan. Kailangan natin baguhin yun. At para sa akin, itong pagkontra sa fake news ay magandang first step. Yung sa akin talaga ihihikayatin natin yung mga tao. Kaya natin ito ginagawa kasi pagpapakita na talaga magkakampanya na tayo laban sa fake news. I-report natin pag may nakita tayo. Sagutin. Sabihin natin kung ano yung totoo. Hindi para sa sarili natin. Pero to prove a point na hindi yan acceptable sa